Bagamat kabilang si Ombudsman Boying Rimulya sa mga pinangalanan ng mga dating sundalo sa kanilang affidavit, iginit ng kampo na wala silang ibang mapagdalhan nito kundi sa tanggapan pa rin ng Ombudsman kaugnay ng umunoy iligal na pagdi-deliver ng pera sa ilang opisyal ng gobyerno. Ayon sa kanila, ang Ombudsman lamang ang may eksklusibong jurisdiksyon upang magsagawa ng investigasyon laban sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Si Margot Gonzalez sa iba pang detalye ng balita. Pinaiimbestigahan ng kampo ng mga nagpakilalang dating sundalo sa tanggapan ng Ombudsman ang umunay suitcase delivery scheme laban sa mga opisyal ng gobyerno. Naghahain na ang mga ito ng notaryadong affidavit o sinampaang salaysay sa Ombudsman kung saan 16 na dating Marines habang 2 ang dating miyembro ng Philippine Army ang nagbigay ng kanilang patutuo sa mga nasaksihan at pagde-deliver ng mga mali-malitang pera. Sa kanilang naunang expose, umabot sa mahigit 800 million pesos ang kabuang cash deliveries sa mga ito simula noong taong 2022 mula sa umunay pondo ng gobyerno sa iba't ibang proyekto. 3 hanggang 4 na beses kada linggo umano ang bagsakan sa Forbes Park na umaabot sa hindi bababa sa 20 bagahe kada delivery. Ang pera nanggagaling umano sa kanilang amo na si dating Congressman Sardico. Bukod sa maleta, ginagamit din umano ang mga paper bag at expandable envelope sa tulong ng mga aktibong pulis na nagsisigling escort. Ayon kay Atty. Levito Baligod, hindi lang sa flood control galing ang pondo, kundi maging sa ghost projects ng ibang ehensya. Marami pong ibang pinanggagalingan, Department of Agriculture, Department of Environment, no, yung mga reforestation program, no, yung mga irrigation projects. Dahil ombudsman lang ang may mandato sa mga matataas opisyal, dito ni-refer ang mga pirmadong affidavit kung saan linawit ang mga pangalan ni dating Speaker Martin Romualdez at Congresswoman Leila de Lima. Paglalahad naman ni Bernard Tube, minsan na siyang isinama ni Sardico na mag-deliver ng 5 malaking maleta sa bahay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos sa Ilocos Norte. Ni-refer namin sa Office of the Ombudsman para magkaroon lamang ng prima facie proof na merong offense na nakumit at ang mga napangalanan doon ay maaaring guilty sa mga offenses na ito. Ano ang mga offenses na ito? Ito ay mga pupwedeng violations ng Republic Act 3019 o yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Number 2, yung Republic Act 6713 na nagbabawal na tumanggap ang mga opisyal ng kahit anumang regalo at kailangang ang isumite nilang SALN o yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ay dapat totoo at hindi falsifikado. Ang basehan po namin ay tumanggap sila ng milyon-milyon na pera pero hindi po yan naipakita sa kanilang SALN. Maging sa ICC ani nakakarating ang kanilang delivery kung saan sa expose ng mga dating sundalo nakapag-deliver sila ng pera kay Antonio Trillanes para sa pagpondo sa mga aktibidad ng ICC investigators nang dumating sila sa Pilipinas noong taong 2023 hanggang 2025. Kinumpirma naman ni Baligod na kabilang si Ombudsman Boying Rimulya sa mga binanggit sa affidavit kung saan nakikipag-usap umano ito sa mga taga-ICC at sa bahay umano ni Rimulya sila nagpupulong na isa umanong posibleng paglabag. If you look at Republic Act 3019, if you cause undue damage to a person. Ano pong undue damage ang nakakos niya by talking with the ICC? Well, I will not tell you now the possible connection. Kasi merong kidnapping silang naso yung pamilya ni Duterte. Di ba? May pending case na kidnapping. There is what we call conspiracy or collusion. Kaya ayoko munang magkomento dyan. Sa alegasyon na may nagpupunto kay Baligod ng malaking personalidad, tugon niya, normal na akusahan nila ako ng kung ano-ano na may nagpondo sa akin. Pwede rin namang ilabas nila yung ebidensya nila na ako ay pinopondohan. I can open my bank account, they can inspect it, anything. Welcome tayo dyan. Dagdag dyan ni Baligod, Oktubre pa lang ng nakaraang taon, nagsimula na niyang kausapin ang mga ex-marine at nitong Enero lang anya sila nakapagdesisyon na isiwalat ang kanilang nalalaman. Dahil po sa isang insidente na dinamdam nilang lahat, meron silang isang kasamahan na namatay ang kanyang apo sa ospital, 2 years old. Dahil walang maibigay na gamot yung hospital sa apo niya.
at namuni-muni niya na ang dahilan na walang pondo ang ating mga ospital ay dahil nga ninanakaw ang pondo. Samantala, kinumpirma naman ng Office of the Ombudsman ang pagtanggap sa joint affidavit. Pero nilinaw, hindi pa ito formal na reklamo. Iginit naman ng Ombudsman na natiling independent institusyon ng kanilang tanggapan at hindi ito pwedeng gamitin bilang political arena kasunod ng mga personalidad na hindi nadawit at maliwanag na konteksto ng politika. Kaugnay nito, tulad ng anumang usapin na pinapasa rito, maingat nilang susuriin hindi lamang ang nilalaman ng salaysay, kundi pati na rin ang kredibilidad ng mga nanumpa at ang mga suportadong ebidensya na iniharap. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahan, Mary Gonzalez, SMNA News.